Gaano nga ba kagaling isang Mike Bibby nung panahon niya? Tara, samahan niyo ako na alamin ang husay ng player na ito. Williamson tied up. Bibby for three. It's good. Mike Bibby with set. Salmons gets it back. Gets inside. Blocked by Stoudemire. Bibby comes right back with it. Si Michael Bibby, o kilala na Mike Bibby, ay pinanganak noong May 13, 1978. Ang kanyang ama ay isa ring professional basketball player na si Henry Bibby. Bata pa lang si Mike ay namulat na siya sa mundo ng basketball. Siya ay naglaro sa Shadow Mountain High School at nanalo ng Arizona State Championship. Naging matunog ang pangalan niya sa lugar niya, kung kaya't sa University of Arizona din siya naglaro ng 2 taon at tinulungan ng Wildcats na maiuwi ang 1997 NCAA champion, at ito ay sa unang pagkakataon sa score na 84-79 panalo laban sa Kentucky Wildcats. Si Mike ay nag-average ng 17.2 points per game, 4.5 rebounds per game, at 5.7 assists per game sa kampyonatong yon. After ng 2 taon sa kolehiyo, ay pumasok siya sa 1998 NBA draft. Where's Grizz? With the second pick in the 1998 NBA draft, the Vancouver Grizzlies select Mike Bibby. Ilan sa mga notable players na kasama niya sa class ay sina one-time NBA champion and one-time NBA most valuable player Dirk Nowitzki. Kasama din si Paul Pierce, Vince Carter at marami pang iba. Naging maganda ang numero niya sa Grizzlies noong rookie season niya, kung kaya't napabilang siya sa NBA All-Rookie First Team. On Monday, Sixers still in the top 10 in that category, though. Oh yeah. There's Bibby. Beautiful reverse layup by Mike Bibby, who averages 13 per night. The rookie out of Arizona. Ngunit hindi ito sapat upang makatuntong man lang sa playoffs. 3 season din ang itinagal niya sa Grizzlies, at noong 2001 at 2002 season ay na-trade siya sa Kings kapalit ni Jason Williams. Noong unang season niya sa Kings ay nabuo ang best duos sa NBA kasama si Chris Webber. Sila ang may best record nung time na yon na 61-21. Ilan sa mga kilalang player na kasama niya sa Sacramento Kings ay sina Peja Stojakovic, Doug Christie, at marami pang iba. Mabilis nilang tinalo ang Utah Jazz at Dallas Mavericks ni Dirk Nowitzki papunta ng Western Conference Finals, kalaban nooy back-to-back NBA champion na Lakers. Naging maganda ang takbo ng series na yon. Game 1 nakuha ng Lakers ang unang panalo. Game 2 and 3 ay sa Kings. Game 4 sa Lakers upang itabla ang serye. At noong Game 5 ng series, clutch performance ang ginawa ni Bibby sa dikit na laban. Nakuha nila ang panalo nang bumitaw siya ng long 2 points na pasa ni Weber at inuwi ang panalo sa score na 92-91 win over Lakers. You think that was really the play that quick? That But back at Arco Arena, the Lakers would still have to overcome the Kings, their rivalry, and history. It had been 20 years since a road team had won a Game 7.
At umabot ang series ng Game 7 at nauwi pa nga ito sa overtime dahil sa free throw ni Bibi. At sa huli, nakuha ng Lakers ang panalo sa bahay ng Kings sa score na 112-106. Panalo laban sa Kings. Nagtala si Bibi ng 29 points, 5 rebounds at 4 assists. Naging desente pa din naman ang numero ni Bibi sa Kings, kung saan nagtagal siya ng 7 season. After nga ng 7 season sa Kings, nagpalipat-lipat na siya ng team. 3 taon sa Atlanta Hawks, Washington Wizards, Miami Heat, at noong ang 2011 at 2012 season ay nagretiro siya sa New York Knicks. After ng NBA career niya ay nagpatuloy pa din ang karyera niya bilang isang coach, player ng NBA Big 3 at kasalukuyang miyembro siya ng Kings broadcast team.